Marami na talagang nga bansa ang nagpaabot ng kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Ngayon ang bansang Israel naman ang nangako na tutulungan ang Pilipinas sa pagprotekta nito sa mga sakop na teritoryo sa West Philippine Sea. At sa isang kamangha-manghang hakbang sa larangan ng seguridad, ang Israel ay maglulunsad ng kanilang pinakabagong drone upang gamiting instrumento sa pagbabantay sa karagatan ng Pilipinas. Ang drone ng Israel ay magbibigay daan sa mas maigting na pagmamatyag at pagpapatrolya sa mahalagang bahagi ng karagatan kung saan patuloy na sumasalungat ang interes at pangangailangan ng iba't ibang bansa sa rehiyon. Ang paggamit ng drone ng Israel sa West Philippine Sea ay maglilikha ng bagong dimensyon sa usaping seguridad at makakatulong sa pagtibay ng kakayahan ng Pilipinas sa pagpapangalaga ng kanilang teritoryo at interes sa rehiyon. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Ayon sa mga ulat, ang bansang Israel ay nagpadala na ng mga drone sa Pilipinas upang makatulong sa pagmamasid at pagmamanman sa aktibidad sa West Philippine Sea. Ito ay isang mahalagang pagkilos na may malalim na implikasyon sa geopolitikal na sitwasyon sa rehiyon. Ang Israel din kasi ay nahaharap ngayon sa matinding kaguluhan dahil sa paglusob ng militanteng grupo na Hamas. Nagsimula ang kaguluhan noong nakaraang taon at napakarami ng mga inosente ang namamatay sa patuloy na sigalot. Nakita natin na ang mga drones ng Israel ay isa sa kanilang matinding sandata na ginagamit sa mga Hamas. Ito rin ang pangunahing armas na nakakatulong sa kanila sa pagpapasabog ng mga base ng militia group. Ang West Philippine Sea ay isang napakahalagang estratehikong lugar kung saan maraming bansa ang may mga patuloy na pagtatalo sa mga teritorial na pagmamay-ari. Kabilang dito ang Pilipinas, China at iba pang kapitbahay sa Timog Silangan Asya. Ang paglabas ng Israel sa larangan ng seguridad sa rehiyon ay nagtataglay ng maraming implikasyon. Una, ito ay maaring makita bilang isang pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas sa kanyang mga pangkalahatang stratehiya sa teritoryo. Ang pagkakaroon ng karagdagang kapasidad na armas sa dagat ay maaaring makatulong sa pagmonitor at pag-akit ng mga potensyal na banta. Ito ay mahalaga lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at pagtatalo sa rehiyon. Kung babalikan ang taong 2023, naiulat na noong huling bahagi ng 2019, binigyan ng kontrata ang Elbit na nagkakahalaga ng $153 million upang mag-supply ng multi-layered UAV system sa isang militar sa Southeast Asia, kabilang ang mahigit 1,000 units ng Hermes 90 Thor. Bilang bahagi ng kontrata, tumanggap ang Philippine Army ng unang batch ng bagong Hermes 90 Thor Mini Unmanned Aerial System mula sa Elbit Systems ng Israel. Halos 1,000 na drones na mula sa Israel ang napakinabangan ng Pilipinas laban sa mga terorista noong taong 2019 hanggang 2022. Ang mga natira sa mga drones na ito ay patuloy na ginagamit ng Pilipinas hanggang sa pumasok ang taong 2024 at ngayon nga ay talagang napapakinabangan sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Max Defense ng Pilipinas, nag-order ang Philippine Army ng 533 na system, kung saan bawat isa ay binubuo ng dalawang Hermes 90 Thor unmanned aerial vehicles at isang man-portable flight at surveillance operating system. Noong Oktubre 6, 2019, iginawad ang kontrata sa Israeli Elbit para sa multi-layered UAV system sa Southeast Asia kasama ang mahigit 1,000 Hermes 90 Thor units. Bagaman, hindi tiyak ang dami ng mga unit na maibibigay bago natapos ang taong 2022. Naniniwala ang Max Defense na hindi bababa sa 100 unit o maaaring higit pa ang naibigay bago matapos ang kontrata. Ang pagtanggap ng Hermes 90 Thor ng Philippine Army mula sa Elbit ay magpapalakas sa kanilang kakayahan sa larangan ng surveillance at pagbabantay sa pambansang teritoryo at interes. Bukod sa Hermes 90 na talagang maasahan dahil sa bukod sa laki nito, pwede rin itong lagyan ng mga missiles at combat strikes na talagang makakatulong kapag nasa digmaan. Kasama rin sa mayroon na ang Philippine Air Force ay ang Hermes 450
Mas maliit at mas manipis ito kumpara sa Hermes 900, pero don't judge the book by its cover, ika nga, dahil napakalakas ng armas na ito. Sa totoo nga lang, ito ang isa sa madalas na ginagamit ng Israel laban sa mga Hamas. Para lubos niyong maunawaan, ang Hermes 450 ito ay isang Israeli medium-sized multi-payload unmanned aerial vehicle, UAV, na nilikha para sa mga tactical na long-endurance mission. Talagang kakaiba itong drone na to dahil kayang tumagal ng mahigit 20 na oras sa himpapawid. Siyempre, ang pangunahing silbi nyo ay mga reconnaissance, surveillance at communications relay. Ang mga payload options nito ay kinabibilangan ng electro-optical infrared sensor, komunikasyon at electronic intelligence, synthetic aperture radar, ground-moving target indication, electronic warfare at hyperspectral sensor. May kakayahan itong magdala ng 4 na Rafael Spike missiles. Ang Elbit Hermes 450 ay nagsilbing batayan para sa mga disenyo ng Thales Watchkeeper, WK450 at Hermes 900 na nagpapakita ng kahalagahan at kaalaman sa larangan ng pagiging leader sa teknolohiya ng mga unmanned aerial vehicles. Ang paggamit ng Hermes 450 sa iba't ibang misyon at operasyon ay nagbibigay ng kalidad at epektibong pamamaraan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng reconnaissance at surveillance sa pagitan ng iba't ibang aspeto ng seguridad at intelligence gathering. At hindi pa riyan nagtatapos dahil umorder din ang Pilipinas sa Israel ng 2 ATR-72 AIR craft na talagang magagamit dahil sa lapad at laki nito. Maganda ito sa pagpapatrolya sa karagatan na sakop ng ating EEZ. Kung matatandaan noong nakaraang taon, buwan ng July inihayag ng Elbit Systems na Pilipinas ang nanalo sa kontrata para sa 2 long-range patrol aircraft. Bagamat noong una, ay hindi mismong nagsabi ang Israeli company ng identity ng kanilang customer, maliban sa pagsasabing ito ay isang bansa sa Asia Pacific, kalaunan naman ay nakumpirma na ito nga ay ang Philippine Air Force. Ang 2 long-range patrol aircraft ay base sa ATR 72-600 airframe, kung saan nilagyan ito ng Advanced at Comprehensive Mission Suite. Ang mission suite na ito ay kasama ng Mission Management System, Electro-Optical, EO Sensor, Maritime Surveillance Radar, Signals Intelligence, SIGINT, at mga communication system. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang mga teknolohiyang ito ay magbibigay ng mahahalagang kakayahan sa surveillance at patrol operations ng bansa, lalo na sa larangan ng maritime security at intelligence gathering. Ang Pilipinas at Israel ay mayroong malapit na ugnayan sa larangan ng mga armas at aircraft. Kaya naman hindi kataka-taka na talagang mag-o-offer ang bansang ito ng kanilang mga armas. Ayon sa mga report, ang Pilipinas ay nakatanggap ng iba't ibang uri ng mga baril mula sa Israel. Ito ay kabilang ang Galil AC, isang uri ng assault rifle na kilala sa kanyang kakayahang magtagal at mabisang paggamit. Marami sa mga sundalo ng Pilipinas ay nagsasanay at gumagamit ng Galil AC sa kanilang mga operasyon. Bukod sa Galil AC, ang Pilipinas din ay nakatanggap ng iba pang mga baril gaya ng Tavor, isang bullpup assault rifle na kilala sa kanyang compact na disenyo at mataas na kakayahang pangyayari. Ang mga baril na ito ay ginagamit ng mga espesyal na unit ng Pilipinas, lalo na sa mga anti-terorismo at pangkalahatang operasyon. Ang Pilipinas din ay nakakuha ng iba pang mga baril mula sa Israel, kabilang ang Uzi at Desert Eagle. Ang mga ito ay ginagamit ng mga miyembro ng Special Action Force at iba pang mga elite na unit ng Pilipinas. Nasubukan na nga ito sa ilang operasyon sa Mindanao. Bukod sa mga baril, ang Pilipinas din ay nakakuha ng iba't ibang uri ng mga rocket launcher at grenade launcher mula sa Israel. Ang mga weapon na ito ay ginagamit sa mga operasyon laban sa mga rebelding grupo at terorista. Kung iniisip niyo na dyan na nagtatapos ang pagbili ng Pilipinas ng mga aircraft, nagkakamali kayo dahil ang Pilipinas ay nakatanggap ng iba't ibang uri ng mga eroplano mula sa Israel. Isa sa mga makasaysayang transaksyon ay ang pagbili ng mga Arava STOL, Short Takeoff and Landing Aircraft, na ginagamit ng Philippine Air Force sa mga misyon sa malayo
at mabansang lugar. Malaking tulong naman ay pag-acquire ng mga Nesher at Kfir fighter jets mula sa Israel. Ang mga ito ay ginagamit ng Philippine Air Force bilang mga interceptor at panglulunsad ng mga missile. Naririyan din ang Bell 412 at Augusta Westland AW-109 na ginagamit sa mga search and rescue medevac at iba pang mga operasyon. Ang mga armas at aircraft na nakuha ng Pilipinas mula sa Israel ay nagiging mahalaga sa pagpapalakas ng kapangyarihan at kakayahan ng ating militar. Gayunpaman, may ilang mga alalahanin din na dapat talakayin. Una, ang pagpasok ng Israel sa West Philippine Sea ay maaaring maging sensitibo sa ilang sektor sa Pilipinas. Mayroong mga agam-agam na ito ay maaaring makaapekto sa soberanya at independensya ng Pilipinas. Pangalawa, ang procurement ng drone mula sa Israel ay maaaring kaugnay ng mas malawak na pakikipagtulungan sa larangan ng seguridad at teknolohiya. Pangatlo, may mga alalahanin din hinggil sa posibleng panghihimasok ng Israel sa mga usapin sa rehiyon. Sa kabuuan, ang pagpasok ng Israel sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga drone ay isang mahahalagang pangyayari na may maraming implikasyon. Habang ito ay maaring makatulong sa seguridad ng Pilipinas, mahalagang matiyak na ito ay sumusunod sa mga prinsipyo ng pambansang soberanya, neutralidad at pangkalahatang kapakanan ng bansa.